Ay, magandang umaga sa inyong lahat, mga kaputukan, no? So, may gusto lang ko share sa inyo kanina experience ko, no? So, kanina, after work, umidip lang ako. Ewan ko, naidip ako, tapos bumiyahe na ako. Pumunta ako sa Krame. So, sa mga gun owner, yan yung ano, yan yung alam ko, karamihan, yan yung ayaw gawin, no? Kasi nga, lagi mahaba pila, mainit, tas minsan pagkagaya nun, pag may problema ka, minsan kung saan ka ituturo, yan yung at least yung mga na-experience natin in the past. So, kaya gusto ko i-share sa inyo experience ko ngayon. So, ano kasi, meron akong, so in short, ganito na lang, paano ba magandang wordings, para maiksi lang video ko. So in short, nagkaroon ako ng flag. Okay? So, una, na-post ko doon sa Facebook ko na nakatok ako para sa isang firearm na matagal nang wala sa akin. And in fact, yung mismong sa record section na dated November last year, wala na sa akin talaga yung firearm na yun. Wala na sa listahan ko, hindi na nakapangalan sa akin. Kahit sa record section na galing. Pero, nasa RCSU. So in short, naayos ko yun. Pero may iba po pala ako, flag. Lumabas lang nung meron akong purchase na hindi na-approve because of those flags. Okay? So, pumunta ako kanina para ayusin. So, maaga ako kasi hindi na ako ganun ka-healthy. Alam niyo naman yon. Takot ako matraffic. Yung likod ko, lagi sumasakit. Pag matagal ako sa driving position, tapos yung tuhod ko, ganun din. And mabagal akong gumalaw, kaya maaga ako. Kasi na-expect ko na eh. Alam ko na kung saan ako pupunta. Pumunta akong record section. Ngayon, alam naman natin yung multi-level parking nasa may OSS. So kung familiar kayo, alam nyo malayo yun, di ba? Para sa kagaya ko na hirap maglakad. Kasi minsan may mga tapak ako, sobrang sakit niya talaga ng tuhod ko eh. Ewan ko, napanood niya sa mga iba. Meron akong video, at least dalawang video ko, no? Dalawang magkahiwalay na competition. Sumakit yung pa ako, muntik-muntikanan. Ay, hindi, meron pala isa na bumagsak talaga ako. Okay, kasi pagkatakbo ko, medyo sumakit siya ng gusto. Okay, so in short, maaga ako. So, mga 7 o'clock, nasa parking na ako. Na minalas naman ako, sa 4th floor na lang yung available. So, para sa akin, maaga, sakto lang. Nagbigay naman ako allowance. So, lumakad ako, bagal. No? Before 7:30, andun na ako sa FEO building. Doon sa dati, no? Yung main building na FEO. Nandun yun sa loob. No? Sa mga hindi nakakaalam, kasi iba, di ba, yung mga new firearm owner, ang alam lang nila yung OSS. Okay. Meron pang FEO office mismo, nandun yun sa loob, bandang loob. Katabi, sa may kahiliran ng CSG. Okay. Tapos nandun din yung storage, di ba, sa likod. Alright. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. Kasi dumating ako doon, wala pang, I think few minutes before 7:30. Pero pagdating ko sa lobby, may nakaupo na. Bukas yung ilaw. Malayo sa in-expect ko na mahabang pila. Nung time na nagpupunta ako doon, way back, matagal na, doon pa yung processing. Napakahaba ng pila lagi. Even pupunta ka sa record section, naranasan ko na rin yun, napakahaba ng pila. Bago pa mag-alas 7, mga nakapila na, yung mga galing provinces. Ang dami. Pagdating ko doon, ako lang mag-isa, walang pila, wala ibang tao. Lumapit ako sa lobby, nakangiti si sir. Ano po yun? Pinaliwanag ko yung concern ko. Sabi ko, sir, dito po ba yung record section? Sabi niya, sir, dito, anong concern mo? Pinaliwanag ko, sabi niya, oo, dito nga yan. So, tinuro niya, hinatid niya pa ako ng konti hanggang mapuntahan ko yung aisle kung saan nandun yung office. Yung record section. Imagine. That is so early. Wala pang alas 8. Wala pang office hours. Pero napakabait ni sir, tinulungan niya ako. Tapos, pagdating ko doon sa tapat ng pinto, ang iniisip ko kasi opisina naman yan. Sa loob na ako maghihintay. If ever sabihin alas 8, ang office hours, di ba? Normally, in-expect ko alas 8 talaga. Pagpasok ko, tinanong kagad ako nila, sir, ano po yan? Bumati naman ako, good morning po. Pinaliwanag ko. Alam niyo ba, to my surprise, tinulungan nila ako agad. Chinek nila yung records, tapos sinabihan nila ako anong gagawin, tapos kung saan pupunta. Sinabihan nila ako yung
Yung, actually, nagprint sila nung bagong nasa record section. Tapos nakita nga yung problema ko. Tapos tinuruan ako kung saan ako pupunta. Diba? Tapos may hawak akong latest print. Okay. Tapos, napakabait nila lahat doon. Tapos pagkatapos punta ako storage area. Pagdating ko doon sa storage area, wala pa, sandali lang yun, diba? Sa likod lang eh. Wala pa rin 8 o'clock. After siguro 1 minute pa lang ako nandun, naupo ako kasi naghihintay ako. May nakita ako din ako isang tao naghihintay doon. May lumapit sa akin, sir, ang kailangan mo. Ano po yun? Sabi ko, may concern po ako, ganito. Pinaliwanag ko. Sabi niya, sige sir, babalikan kita. Tignan natin yan. Tapos umalis siya. Palagi ko kasi nung lumapit siya sa akin, may gagawin siya eh. Pero after, hindi nagtagal eh. May isang lumapit sa akin na naka-duty rin doon. Tinanong niya nung concert, pinaliwanag ko. Alam nyo, to my surprise, kahit ganun din ang na-experience ko, wala pang 8 o'clock, kinuha niya yung hawak kong papel. Tapos, tinanong niya ako about yun sa concern ko. Sabi niya, sige sir, titignan natin sa system. Pagka matutulungan kita dito, ayusin natin. So, chinek ni sir. Napakabilis. Maya-maya, kala ko i-refer niya ako sa iba, sa ibang grupo ulit. Pero sabi niya, sir, okay na to. May mga binalidate lang siya sa akin na mga information. Sir, okay na to. Wow. In less than 30 minutes, nakadalawang opisina ako sa Krame or sa FEO. Record section, storage. Ang ganda na experience ko. Walang pushback, walang nakasimangot. Lahat sila nakangiti, lahat sila mababait, very friendly. Isa, inalok pa ako ng kape. Nagulat lang ako, kaya sinashare ko sa inyo. Never kong na-experience ito mula nung magkaroon ako ng baril. Lalo na dati, nung pupunta, alam to, nung mga makaka-relate dito, yung mga matagal na nagbabaril, ang processing sa FEO pa. Never ko na-experience to. Dalawang opisina, in less than 30 minutes, tapos swabe, na-resolve ka agad yung isa kong problema. Then after that, punta ako doon sa isa. Pinapunta ako sa OSS, sila daw makakatulong, yung IT. Di punta ako. Kaya naman ako napunta sa record section, kasi sa kanil, yun yung sinabi sa akin ng gun store, sa record section daw ayusin. Anyway, so tinulungan nila ako yung tamang process. Pagdating ko sa wala pang alas 8 din nung dumating ako. So imagine niyo wala pang alas 8, dalawang opisina na yung napuntahan ko, and in fact, natagalan pa ako sa paglalakad kasi nga ika ako. Pagdating ko ng OSS, IT, naghihintay lang ako few minutes siguro, after 8, tinawag ako, buti nga, at saka nga pala salamat po meron ng upuan doon, PWD, senior, tsaka pregnant women, may upuan doon. So, buti naman, meron nun. So, naupo ako doon, nakita ko, laman nakaupo ako. Tapos tinawag ako nung taga IT. I think sa A6 yata yun, Windows A6. Napakabait ni sir. Pinaliwanag ko, kinuha niya yung papel, yung galing doon sa gun store. Nakita niya yung mga may markings doon, kung ano yung naka-flag. Tapos, pinaliwanag ko sa kanya na, sir, matagal na pong issue yan, ganito. Tapos, pinakita ko yung pinrint na registration certificate ng firearm, kung kanino na siya nakaregister ngayon. Yung printout na yun yung ginawa nung taga-record section. Sabi niya, ipakita mo to doon. Pinakita ko. Tapos, chinek niya sa computer. Tapos, pinapirma niya lang ako doon sa parang logbook. Nilag niya yung problema ko. Tapos, nilag niya rin kung sino na yung owner nung baril na yon, yung unit na yon. Sabi niya sa akin, sir, hintayin mo na lang, mawawala na to. As in, kala ko nagkamali akong dinig. Sir, okay na po, mariresolve po. Kasi kaya na-expect ko, baka pagbasa-pasahan uli ako, gaya nung nangyari dati. Or baka sabihin sa akin, hindi nila kaya. Actually, kanina, nung pinabalik ako doon, parang sabi ko, naku, baka ganun pa rin, kagaya na experience ko way back. Pero hindi, ibang-iba. Sabi niya, sir, abangan mo na lang to, okay na to.
Wala na yan sa pangalan mo. So, in short, nandun ako sa parking ng alas 7 siguro. Bago mag 7:30, nasa may FEO ako sa record section. Di ba? Tapos, imagine niyo bago mag 8:30, palabas na ako ng parking. So, 3 opisina yung napuntahan ko, plus na yung paglalakad kong napakabagal, tas pagbaba ako ng parking na napakahirap at madugo, 7 to 8:30. Wow. That's the best. Napakaganda experience. Ngayon, naramdaman ko na parang, okay, mukhang tuloy-tuloy na yung improvement, tuloy-tuloy na yung pagbabago. So I would like to take this opportunity para magpasalamat. Salamat po sa napakagandang serbisyo na natanggap ko kanina mula sa 3 opisina. Ulitin ko sa FEO Records Section, sa FEO Storage, no? Tapos sa OSS IT. Salamat po, napakaswabe, napakabilis, walang kuskus balungos. Tapos kahit wala pa pong alas 8, may tumutulong na sa akin doon. So kahit malayo yung pinanggalingan ko, in-expect ko baka hapon na ako makauwi. No? So ito, nakabalik ako, magtatanghali pa lang. Maraming salamat po. Sana po tuloy-tuloy nyo yung magandang pagsiservisyo, tuloy-tuloy nyo po yung improvement. I think nararapat po magpasalamat yung mga taong nakaka-experience ng mga pagbabago na to. Salamat po ulit. Sa susunod po ulit.